Nililibang ko na rin sarili ko kasi stressed ako ngayon. Stress. Mami, ano ba itsura na stress? Lord. Hindi. Si Lord na lang ang kinakapitan namin. Of course. So, alam namin na nandyan si Lord, no? Para sa atin. At hindi niya tayo pababayaan. Kung ay plano nila na ibenta talaga ang mga properties nila. Kapag nandyan na at gusto na nilang ibenta, ano ba magagawa mo? Yun. Para kaming na... Lumutang. Para kami lumutang ni Mami, para kaming natulala, no? So, ano yung mga realizations namin dito? Ano yung parang mga lesson na mapupulot natin dito? Papayat ka na talaga. Kain. Ano yung tsura ng stress? Stress eating yan. Guys, hello, kumusta kayo? Dali, magbablog nga tayo. Nililibang namin ang aming sarili sa mga games. Tinuturo ko si Johan ng mga ano. Tinuturo ko si Johan at si Jero ng mga... Wow. Ay, hindi pala. Nag-prepare si Jero ng food namin. Bakit? Saan to gagawin? Lunch yan. Na-interest ko na ng word. Tinuruan ko sila nitong laro na to. Ito alam ng mga batang 90s. Sabi ko nga kay Johan, sa dalawa, nung time namin, walang mga cellphone, walang mobile games. Ito ang aming mobile games. Notebook lang, at saka ballpen, panapat na. Di ba? Masayang-masaya ka na, ganyan lang na laro. So, yan ang tinuro ko sa kanila. Meron pa kami gagawin mamaya. Nakalimutan ko nga lang ang tawag dito eh, girahan. Yung meron kayong mga bilog-bilog, meron din siya. Tapos, kailangan matamaan mo siya, maglalagay ka ng magda-darken ka gano'n. Tapos, tatamaan mo siya. Nakalimutan ko tawag dito. Tinuturo ko sa kanila na ang pagiging maraming paraan para maging masaya, mag-enjoy. At hindi kailangan na lagi ng cellphone, 'di ba? Pero natutuwa naman ako kasi nga for how many weeks na hindi sila gumagamit ng cellphone kasi nga yun ang Lenten sacrifice nila na buong Lenten season hindi sila magse-cellphone. So, talagang masaya ako. Kaya ito, tinuturuan ko sila ng mga ibang libangan. Mamaya may gagawin pa kami. Tsaka nililibang na rin namin. Nililibang ko na rin sarili ko kasi stressed ako ngayon. Lord. Hindi. Hindi lang namin dinidibdib masyado yung mga problema na yan. Kasi alam namin na nandyan si Lord, no? Para sa atin. At hindi niya tayo pababayaan kung ano ang mga problema natin. Ang mahalaga, kompleto pamilya, kumakain kayo ng sabay-sabay. Yan ang pinakamahalagang bagay para sa amin. Nagdadrama na naman ako, Walang tanaw, nagdadrama na. Hindi. Pero meron talaga. May mga pinagdadaanan lang kami ngayong mga panahon. Meron talaga kami pinagdadaanan sa panahon na to. Mapanood ni Ate Venus yan. Ikwento na namin sa inyo. Hindi na namin kayo bibitinin. Kukwento na namin sa inyo ngayon. So, anong araw ngayon? Sabado. Pahinga day. So, ngayon ay March 23, Saturday. At kanina, maaga, kababangon lang namin, breakfast lang namin. Nag-message si Ate Venus na dadaan daw sila dito sa bahay kasi meron daw silang gustong sabihin sa amin. Hindi ko alam pero parang naramdaman ko kagad na parang alam ko na. Parang ganun yung naramdaman ko kanina. Ikaw, Mi, na-sense mo ba? Di ba tatanong ko agad sa'yo, tungkol kaya saan? Tungkol kaya saan? So, may alam na agad kami tungkol sa bahay. Alam namin na tungkol sa bahay. Ngayon, dumating nga sila dito, and then niloko ko pa nga, sabi ko, so tungkol saan ang pag-uusapan natin? Hindi rin sila makasagot, hindi rin alam na Ate Venus kung paano magsisimula. Kaya nagbiro ako, sabi ko parang alam ko na, Mami, they're kicking us out. Pagkasama sila mag-asawa eh. Sabi ko, Mami, they're kicking us out. Sabi ko gano'n. Kaharap sila Ate Venus. Tapos hindi, napatawa lang. Sabi, hindi, ganito nga yun. Ayun. So sabi ko, alam ko na. Bago ko simulan yung kwento, kung ano nangyari. Itong bahay na to ay isa to sa dating tatlong bahay ni Ate Venus dati. Yung isa, yung pangatlo na benta na nila. Yung pangalawa, ito, plano na.
Tapos meron pa silang isang bahay yung tinitira nila. Hindi lang natin alam kung kailan. Oo. So, yun na nga. Ever since na tumira kami dito, alam namin yung plan nila na upon retirement ni Kuya Steve, which is by now retired na si Kuya Steve, ay plano nila na ibenta talaga ang mga properties nila para sa retirement. Ang pangarap nila, makatira sila sa Pilipinas. So, bilang Canadian citizen sila pareho, ang mangyayari is parang plano nila back and forth, balik-balik, 6 months, ganun. So, alam namin na ang plano talaga nila is mag-downgrade ng property, ibenta ang mga properties, and then, even itong bahay na tinitirhan namin, na nirerentahan namin, and then mag-enjoy ng retirement, di ba? I-enjoy ang... They deserve it. Oo, na-deserve nila, na pinaghirapan nila. So, yun, alam namin yun. Ang hindi lang namin alam is kung kailan darating yung araw na yon. But nung para mga first year namin dito, niloloko ko na si ate, hintay-hintay mo muna kami ma-PR. Sabi namin gano'n. Niloloko ko siyang gano'n. Sabi ko, ako na yung bibili. Pero syempre, yung sa akin naman is biro-biro lang na, kumbaga, kapag nandyan na at gusto na nilang ibenta, ano ba magagawa mo, di ba? So, kahit si Ate Venus ay, kung nasusundan niyo yung vlog namin, kahit si Ate Venus ay relative, no? Matuturing na relative ko. Dito kami nagkakilala sa Canada. Syempre, nandoon yung magandang relasyon namin bilang magkamag-anak, pero ginagalang namin yung posisyon niya as the landlord, no? Nire-respeto namin yun. Kaya sa amin, pag tungkol sa bahay niya, business is business. Walang relasyon. Ganun ang namin. Ganun ang posisyon namin, So, yun nga, sinabi nila yung kanilang mga binabalak in the future. And dahil nga sa market ngayon ng mga bahay, na alam naman nating lahat, di ba? Na hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat, yung shortage ng bahay dito. Ibig sabihin, kung owner ka ng property dito sa Canada, at balak mong magbenta ng property o ng bahay, ngayon, ito yung pinakamagandang panahon para magbenta ng property. Dahil alam naman natin nga na may shortage, ibig sabihin, napakataas ng demand, napakaliit ng supply ng bahay, ngayon mo matutulak ang bahay mo, o mabebenta mo ang bahay mo sa presyo na gusto mo. At yun na nga, ang kanilang business kung bakit sila nagpunta dito sa bahay kanina. Dahil, yun na, sinabi na nila sa amin na biglaan lang din na kumontak sa kanila yung kanilang realtor, and pinupush na sila na kung gusto nyo makuha yung price nyo for the house dito sa itong nirerentahan namin na to, ay now is the time. So, doon na sila nag-isip. Dahil gusto na talaga ni Kuya Steve, dahil nga retired na, gusto na niya talaga na makapagpahinga sila at mag-settle sila. Gusto nila sa Pilipinas, makauwi sila. So, yun. Para kaming lumutang. para kaming lumutang ni Mami, para kaming natulala, Ganon ang pagrenta, ganon ang istorya ng buhay Canada, yung nagre-renta ka dito. Bawat bagay, walang kasiguraduhan. Huwag kang magpakasettle na parang, for life na ako dito, gusto ko na tong lugar na to. Hindi ako aalis dito. No, hindi pwede yung ganon. At saka huwag ka rin magpaka-attach na parang hindi ko kayang umalis dito. Hindi po pwede yung ganon dahil Hindi man sa'yo hindi sa'yo Walang permanente Depende kung sa'yo, kung bahay mo, di ba? Kung property mo. Walang permanente. Pero, sabi mag-asawa, no hard feelings kami doon. Naintindihan namin yung posisyon ni natin at ni Ate Venus tsaka ni Kuya Steve. Wala kaming hinanakit o wala kaming problema doon. No? So, syempre, ang challenge lang dito is yung pag-move out. Alam naman natin kung gaano ka-hassle. Syempre, sa ngayon, yung paghahanap ng malilipatan. Balak nila i-post ito for sale by August. So, right away. So, sa ngayon pa lang, nag-iisip na kami kung paano. Meron naman kami ilang buwan, Magbe-birthday pa si Johan dito sa April, mag-celebrate pa kami dito. And yun nga, isa ito sa mga malalaking challenges kasi ever since dumating kami sa Canada, at nakita namin tong property, napadpad kami sa property na to ni Ate Venus. Nakilala ko siya, sila mag-asawa. Kumbaga, ever since hindi na kami umalis dito. Kumbaga parang totoo, nagustuhan na namin tong lugar na to. Ang work ni Mami ay nandyan lang.
like 1 kilometer away. Parang 2 minutes drive lang yata, 3 minutes. Ang trabaho ko naman is 14 minutes from here, 15 minutes, ganyan, up to 20 minutes from here sa kotse. Napaka-convenient nitong bahay na to para sa amin. Pero kagaya nga ng sinabi ko, walang permanente. At ever since, hindi naman kami nila ginulat dahil they gave us ample time na malaman namin yung plano nila. And then, ever since nga, alam naman namin yung plano nila. Hindi lang namin alam kung kailan dadating. So, hindi naman kami... At ito na nga yung panahon. Ito na nga yung panahon na yun. So, walang halong kaplastikan, 100%. No hard feelings kami. Wala kaming naintindihan namin yung sitwasyon nila at yung gusto nilang mangyari. Kahit sino naman, no, lagi kong sinasabi, kahit yan, sa mga bata, tinuturo ko, ano, kahit maliliit pa yung mga yan, ang turo ko talaga, lagi nyong ilagay ang sarili nyo sa shoes ng other people, sa posisyon ng ibang tao. Aww. Hindi tayo pwedeng self-centered na lagang ang iniisip lang natin ay kung ano yung maganda sa atin. Sasabihin natin, napaka-unfair, ba't mo paalisin kami dito? Good payer kami. Napakasama, di ba? Ilagay mo yung posisyon mo sa kay Kuya Steve. Matanda ka na, gusto mong i-enjoy yung pera mo. Gusto mo mag-retire. I-enjoy mo yung natitirang buhay mo. Ma-enjoy mo, di ba? So, anong masama doon? Inilagay ko na yung posisyon ko sa kanila at kung ako man ang magbebenta ng property, ako man yung nasa edad na gano'n, kagaya ni Kuya Steve, ipupush ko talaga na ibenta ko yung property ko sa presyong gusto ko. At yun ay kung ibebenta ko yung property na yun dito sa time na to na alam nating napakataas ng demand. So ano yung mga realizations namin dito? Ano yung parang mga lesson na mapupulot natin dito, no? So yun nga, una-una, nothing is permanent. Hindi tayo pwedeng pakakampante. Dapat not unless sa'yo yung bahay. Kung may pambili ka, bilhin mo. Wala. Hindi pa namin kaya. Sa panahon ngayon, hindi pa talaga bahay ang ano namin. Ang tsaka priority ayaw namin magmadali kasi mahirap na baka mamaya in the end, pagsisihan mo. So, gusto namin step by step. Tsaka may goal kasi kami Kaya, kumbaga sa amin, one at a time. Isa kasi ang ano namin nagmamatch kasi kami ng mga plano, mga aspiration sa buhay. At nakaplano na yan. Nakaplano na lahat ng mga ginagawa namin. Ang iniisip na lang namin, kapag hindi mo nakuha ngayong panahon to, ibig sabihin hindi para sa'yo. May mas maganda pang dadating, kaya gano'n na nangyari. So, maging positive na lang, kaysa ma-stress ka at ma-problema ka dun sa meron ka ngayon, mag-isip ka ng paraan para masolusyonan. Mas maganda yung gano'ng bagay. Yun, isang lesson din doon, huwag mong laging isipin na porket halimbawa may kamag-anak ka dito, pinatira ka, 'di ba? Huwag mong isipin na laging forever ay sasandal ka sa kanila. Although kami, never kaming umasa or sumandal kay Ate Venus, pero na-appreciate namin na nandyan sila at ever since ginaid niya kami. Yun ay sobrang na-appreciate namin. Kailangan, kasi kaya nga pumunta dito lalo na yung mga kagaya namin na may pamilya, na may anak na, pumunta ka rito ng handa ang kalooban mo. So, dapat isipin mo, kahit may kamag-anak ka, or wala, kaya mong tumayo sa sarili mo. So, mas maganda yung prepared ka ba? Para kahit ano man yung mangyari, hindi ka madi-disappoint. At saka, kaya yung tumayo sa sarili yung mga paa. Yun, parang kami, nung dumating naman kami dito sa Canada, wala naman kami kilalang kamag-anak dito. It was just coincidence. At saka parang talagang pinagtagpo kami ni Ate Venus na magkakilala, sa ganong paraan na siya pa yung maging landlord ko. Hindi talaga sinasadyang pagkakataon. Dumating kami dito, ready kami kung ano man ang sabaki namin. Kasama namin yung 2 bata. Sabi namin, si Lord ang bahala sa atin. But yun nga, may mga plano si Lord na talagang naka-align Parang naka-align na And yun na nga yun. Isa na dun yung nagkakilala kami ni Ate Venus and nakatira kami dito sa kanya. And for 2 years, never kami nagkaroon ng problema. At talagang na-appreciate namin. Siguro another lesson is, nasabi ko na kanina, dapat yun, lagi nating isipin yung ibang tao. Huwag tayo masyadong self-centered na iniisip lang natin ay kung ano yung maganda sa atin, yung pangsarili nating gusto. Hindi laging ganun Kailangan intindihin mo din kung ano yung
pinagdadaanan ng ibang tao. Another realization, finding a place here in Canada, lalo na sa panahon ngayon, ay hindi talaga biro, hindi ganun kadali. At maraming kagaya namin na humaharap sa mga ganyang challenges, yung paghahanap ng bahay na malilipatan. Wala tayong magagawa, no? Hindi pa naman ito ang tamang panahon para kumuha ng sariling bahay. Kahit pa sabihin na, i-approve ka ng bangko, pauutangin ka, makakakuha ka ng maliit na unit, or whatever, para sa aming mag-asawa, hindi pa ito yung tamang panahon. No? Lalo na sa panahon ngayon, na alam naman natin sa immigration, temporary residence kami dito, at sa immigration ay napakadaming mga pagbabagong nangyayari. Hindi ka talaga pwedeng makampante. Siguro naman, nababalita nyo, no? Laging may update ang IRCC. Lalo na dyan sa mga temporary residents dito, international students, temporary foreign workers. Kailangan lagi tayong prepared. Hindi pwedeng hindi natin pinaplano lahat ng mga moves o mga ginagawa natin, ano. Sa panahon ngayon, pag nakahanap kayo ng maayos na tirahan at mababait or maayos kausap na landlord, pahalagahan nyo. Huwag nyong babuyin or kung ano. Pahalagahan nyo kasi ngayon ay treasure ang makahanap ka ng maayos na landlord at matitirhan. Kung hindi nga lang ganyan, na plano nilang ibenta, okay nga sa amin dito dahil never kami nagkaroon ng problema sa kanila. Yun, another lesson na natutunan namin dito and gusto namin i-share sa inyo is, ngayon nga lang namin na-prove yung sinasabi nung, napanood ko na rin to sa video ng ibang mga vloggers na kagaya ni Inags, minention na rin nila ni Inags dati to, na most of Canadians, ang gusto nilang mangyari when they grow old, after retirement, ay mag-downgrade. Or, yun nga, kung halimbawa, may mga property ka dito, ang ginagawa ng karamihan is, ibinebenta yung properties. Ginagawa nila yun for several reasons. No? So, una, wala na, let's say, pamilya, wala na yung mga anak nila kasi may mga kanya-kanya na ring bahay. So, what's the sense of couple na lang kayo, matanda na kayong mag-asawa, and then, ang laki-laki ng bahay nyo. Diba? And that's another thing, no? Na, tama pa bang, kahit pa sabihin na may pera ka, pag bumili ka ng bahay, tama pa ba kaya na bumili ka ng sobrang laki? I think ngayon, maiintindihan natin na parang hindi rin, Dahil, kung nakikita nyo, ang trend is, pag tumanda mga bata, mga anak nyo, magsisialis din sila and may iwan lang kayong dalawa. And how hard is it kung ang i-maintain yung bahay is sobrang laki? Sipin nyo na lang yung isa-shovel ninyo, yung i-maintain nyo, yung repairs na gagawin ninyo, di ba? Parang hindi rin maganda. At yun nga yung nangyari ngayon, Parang nakita namin dito kay Kuya Steve na ganun nga pala ang mga Canadian, Gusto nilang ma-enjoy yung retirement nila, ibebenta ulit nila yung mga properties na pinundar nila. And then, kung maaari, magre-renta na lang sila ng isang, let's say, condo, at doon na lang sila magsisettle. Kasi, ang condo, kapag nagbakasyon ka sa Pilipinas or kung saang lupalop ng mundo, and binalak mo umalis for 6 months, di ba? Yung condo, ilak mo lang, wala ka ng problema. And may management na titingin doon. Hindi kailangang i-shovel yung harapan kasi nga condo siya, di ba? May management. So, ganun nga pala, totoo nga pala yun, Ganun nga pala ang ginagawa ng mga ng mga Canadian. Pwede silang mag-around the world hanggat marami silang pera. Worry-free, wala silang wino-worry, Enjoy mo yung yung retirement mo. Yun ang kagandahan. So, ngayon napapaisip na rin ako, ganun pala. Pero kung marami ka talagang pera, napakaganda pa rin dito habang kaya mo, bibili ka talaga ng maraming property. Kagaya ng ginawa nila, Karoon sila ng 3 property na pinaupahan nila nung mga panahon na nagtatrabaho pa sila. Yun. So, may add ka ba? Wala. Yun. Siguro, tapusin ko lang yung video to. Kasi Tibinos, alam ko lagi nanonood. Tapusin ko tong video na to sa message ko sa kanilang dalawa. Sa kanilang mag-asawa, in our case kasi, si Ate Venus at si Steve have always been very nice and very kind to us.
mula pa nung dumating kami dito. And don't worry kasi kami ay naintindihan namin yung inyong sitwasyon at yung gusto nyo, yung mga plano nyo in the future. And wala kaming hinanakit or wala kaming sama ng loob. Alam nyo naman yan. Kasi alam kong kilala nyo kami, kung sino talaga kami. At kilala ko rin kayong mag-asawa, kung gaano kayo kabuti sa amin. Kaya, ayan, bago pa ako maiyak. Ayun, message ko lang sa inyo na walang problema sa amin. Huwag nyo kami masyadong isipin. Kasi na-appreciate ko talaga kasi, yun nga, kanina, si Kuya Steve yung nag-aalala. And si Kuya Steve, yung nangongonsensya kay Tibinus na, paano sila Joyce? Paano sila Mindy? Hindi mo ba naiisip? Eh, kanyang property to, pero siya yung nag-aalala ng gano'n. Na-appreciate namin yun. At yun, huwag kayong mag-alala kasi hindi naman kami masama ang loob or wala tayong paghihiwalayan na hindi maganda. And yeah, totoo yun. Yun, appreciate namin na binigyan nyo kami ng mahabang time na malaman kagad namin yung plano nyo. And everything will be the same, no? Aside from hindi nyo na kami renters, pero walang magbabago kung ano tayo dati, no? Pwede lang maging mas close pa, di ba? And we hope for the best para sa future plans ninyo. And I hope everything works well for the two of you and ma-enjoy nyo yung retirement. Lalo na sa'yo, Kuya Steve. At para sa amin naman ngayon, help! Tulong! Tulong! Baka sa sasakyan mag-van life na lang din kaya kami. Dahil marami kami napapanood na van life, magba-van life na lang daw kami. Nananawagan po kami sa mga may mabubuting loob. Baka pwede nyo po kaming patirahin. Joke lang. So ngayon, naghahanap-hanap na kami. And yun nga, hindi naman namin dinidibdib yung problemang to. Una, mahaba pa yung time namin. And pangalawa ay, alam namin na nandyan si Lord. At hindi niya kami pababayaan. Kaya we don't have to worry. No? Lahat yan may solusyon. Tapos yun, nakita ko yung post kanina, no? Sakto-sakto naman na nagbabrowse ako sa Facebook. Tapos lumabas yun, na-share ng isang friend ko, no? Parang, ang gandang quote ang ganda, no? Napakaganda ng mensahe, no? Your turn. Galingan mo. Kailangan ko, ito yung mga larong 90s. Tinuturo ko sa kanila. Yung mga libangan ng mga batang 90s. Mamaya gagawa ko ng yung laban.